guys, good afternoon. Magandang araw sa ating lahat. Okay, dito tayo ngayon sa Pasig River Esplanade sa may Binondo Intramuros Bridge banda. Okay, so bigyan natin highlight kung paano na buo itong tinatawag na Pasig River Esplanade. Okay, sa kasalukuyan, ito yung tinatawag na phase 3. Bagong gawa lang po ito at kasalukuyan meron pang mga gumagawa. Ginagawa nila yung curtain wall, okay, doon sa gilid ng esplanade, okay, doon sa bandang unahan. Ayan, magbigay tayo ng konting detalye dito sa Pasig River. Ito yung tinatawag na Bagong Pilipinas, PBBM, Pasig Bigyang Buhay Muli, Pasig River Urban Development Project. So ayan yung Interagency Council for the Pasig River Urban Development. Titingnan natin kung hanggang saan itong project makakaabot. Kung hindi ito lang ba sa Intramuros, kasi ang pagkakalam natin, ang Pasig River ay hanggang Laguna Lake po yun. Ito po ay pinangunahan ng ating presidente sa inisyatibo ni First Lady Lisa Aranita Marcos. Titingnan natin kung hanggang saan makarating yung yung project. So mag-start tayo dito sa baba. Napakaganda pala yung gagawin dito. Okay, may una-una mayroong housing dahil yung tao na dito nakatira sa malapit sa o yung tinatawag na informal settlers ay aalisin at ilipat dun sa housing, okay, dun sa pabahay. So ito po yung sa Rizal area, ito po yung sa Laguna Lake, bungad ng Laguna Lake. So meron siyang itatayong 800 hectares dun sa may malapit sa bungad ng Laguna Lake. Ayan. Yung ating slogan ay Pasig Bigyang Buhay Muli or PBBM. Ito po yung urban planning development. Sa Rizal Housing magkakaroon tayo ng 800 hectares. 1 million units, napakadami po pala ito. 1,500 towers. 150 hectares Central Park. Okay, pagandahin po. So dito sa Pasig River, along Pasig River, maraming gagawin ito. Housing, mga Central Parks gagawin. Ito po yung balikan natin konti, yung Laguna Lake. Ito po yon. So napakadaming pabahay ang itatayo dito. Okay. Sa Pinagbuhatan, dadaan ng Pinagbuhatan. So dito magkaroon ng 75, okay, o 75 minutes or 25 kilometers from end to end of Pasig River. Meron siyang anuhan ng bike, pwedeng magbisikleta. So meron din po tayong number 7 sa New Ferry stations. Bago po ito. So doon meron tayong bandang napakadami po pala yung dito. Housing. Merong 500,000 informal settlers houses in Metro Manila. So ito yung gagawin nila along Pasig River. So sa Taguig, okay, meron tayong gagawing mga park, mga esplanade. Sa Manila, Mandaluyong, Pasig, Taguig. Ayan. So susunod natin yung ilog. So napakadaming pwede palang magkatrabaho dito. Unang-una, yung paglinis sa ilog. Pangalawa, yung pagtatayo ng mga housing, pag-maintain sa ilog, mga
security guards. So dito pa lang sa Pasig Ilog, pwede pa lang magkaroon ng napakadaming trabaho. Ito po ang urban planning. So magkaroon dito ng solid waste disposal direct into river. Okay? Malinis yung tubig bago bumaba ng Ilog Pasig. Yan sa mga business districts, lalo na magkaroon din po ng una ferry station hub for commercial establishment. Ayan. So napakadami po pala pwedeng gagawin dito sa ayan, segment 4. Okay. Dynamic downtown karoon dito. Sa segment 3, Old Santa Ana racetrack, magkaroon din po tayo dito. So napakadaming pwedeng gawin dito sa Ilog Pasig. Dahil ang goal dito, double purpose. Bukod sa kalinisan, para ma-maintain, una-una maglagay ng mga parke. Okay? Tatanggalin yung mga informal settlers. Ayan, yung sa Pandakan, napakaganda po ang kanyang plano. Sa segment 2. Hanggang sa makarating tayo sa Manila. Meron pa tayo sa Plaza Mexico. Okay? Dinidevelop po yung kanilang park doon. Sa Luton, Escolta. So marami po nitong rich in cultural district. Step in heritage and tradition dito sa unang-una sa Manila. Kasi ito ang unang dito itinatag ang unang ng kasaysayan ng Pilipinas kung paano na naging Pilipinas. Panahon pa ng mga Kastila, panahon ng mga Hapon, American. Okay? So ito po yung segment number 9. Ito na po yung sa port area, Manila Maritime Heart, starting from the Pasig Port area and Manila Harbor, tracing the Pasig River mouth and unveiling the historical allure of Intramuros and amidst pockets of informal settlers, creating a mosaic of urban along the waterfront. So, ano po ito? 3.7 hectares additional open space. So, napakaganda. Mula sa bungad ng Manila Bay hanggang sa Laguna Lake. So, ito po yung plano. Ito yung Manila area. So, ito po yung yung slogan PBBM. Pasig bigyang buhay muli. Ayan. Kung mababasa ninyo. Pasensya na, medyo mahangin. Ngayon habang inintay natin yung sunset, kasi ang habol ko dito sa area, una-una yung sunset. At saka pagdating sa gabi, masarap po pala talaga magtambay dito sa gabi. Ayan, so dito sa Pasig River, napakadaming projects na gagawin. Ang pinaka goal nito, yung Pasig bigyang buhay muli. Pasig River. Dito pa lang po sa along Pasig River mula sa Manila Bay dito sa Manila hanggang sa Taguig o Rizal Province. Okay? Napakadaming pwedeng magkatrabaho pala rito. Kaya hindi sayang. Okay? Maraming mga businessman, mga negosyante na nag-donate para lalong mabuo o makadagdag dito sa pag-rehabilitate ng Pasig River. Dahil naalala ko mga 1990s or early 2000, dineklara na po talaga ang Ilog Pasig na dead river. So nakakaawa, pero hindi natin nakalain sa tulong ng mga private institutions tulad ng San Miguel Corporation, tumulong sila sa pag-rehabilitate ng Pasig River. Million of tons na mga basura, mga putik ang kanilang tinatanggal dito sa Pasig River.
So ito yung detailed urban planning sa Pasig River. Mas maganda guys, invite ko kayo dito sa Pasig River Esplanade, sa may malapit sa Philippine Post Office, malapit sa Mapua University, Lyceum. So dito mismo sa Intramuros, madali lang naman hanapin sa Google. May Google pala. Yan, so dito papuntang mula port area, harbor, may bayin natin ng kahabaan ng Pasig River. So mula sa Manila Bay, sa may Port Harbor, ito papunta tayo. Dito yung Esplanade. Okay. Yan sa segment 1 sa Old Downtown. Kaya tinigil or hinihinto ng San Miguel Corporation ang pagtatayo ng Pasig River Expressway dahil marami po o pinakinggan ni Ramon Ang, ni Mr. Ramon Ang, ang hinaing ng mga tao na wag nang ituloy ang Pasig River Expressway. Actually, napakalaking tulong yun sa ekonomiya, pero dahil kasi napakadaming napakalawak yung sentiments ng mga tao, napakalawak din naman ang pangunawa ni Mr. Ramon Ang, kaya kinakansila ang pagtatayo ng Pasig River Expressway. So ito makikita natin, napakadaming project dito. Okay? Ayan, dun sa Escolta, Luton, Quiapo, POP, Santa Ana, Lambingan, Valenzuela, Pulo, Guadalupe, Maybunga, Kalawan, San Joaquin, at Pinagbuhatan. Meron po diyang tinatawag na case study. Yan po yung segment 3. Okay, so ito yung urban planning ng Pasig River. Napakaganda yung plano dito. Dito pa lang bukod sa gumanda ng ilog, masarap sa pakiramdam dahil nasa syudad tayo. Alam naman natin na matraffic, daming stress. Kahit paano man lang, pag bumaba ka sa mga parking natin malapit sa ilog, makatanggal-tanggal man lang kahit ilang percentage sa stress. So ito yung mga guys, mga plano dito, urban planning. Napakaganda ang pwedeng kinalabasan dito sa Pasig River. So ito, unti-unti na pong magkakatotoo dahil siyempre bukod sa inisyatiba ng ating pamahalaan, maraming sumusuporta. Okay, maraming sumusuporta ng mga private institutions. Nauna, maraming magkatrabaho dito, lumakas yung turismo, maraming job opportunities. At siyempre pag nagtinda ka ng kahit pagkain, merong mag-hire ng tagabantay. Ito po yung highlight, malapit na ang sunset. So napakaganda dito tingnan pag malapit na lumubog yung araw. Malubog na po guys. So sa harapan yun po yung Binondo. Yan, napakakayod yung mga usali dito sa natin yung kanilang ginagawa doon. Meron pa silang dinagdag dito, meron pa silang ginagawa dito. So dito na area, pwede po palang mag-bike-bike, napakalawak. Ang sabi ni Yusik, nasa mga 3,000 square meters ito. So napakalawak.
guys, ito yung Jones Bridge. Sa unahan naman po yung MacArthur Bridge. Okay, so ito yung mga dinarayo dito guys. Yung sunset, napakaganda po yung sunset dito. So napakaganda kasi hindi ganong maulap. Ito talaga yung pinunta ko dito. Ganda masdan sunset. Nakita rin po bubuksan yung mga ilaw. Ito yung result sa urban planning development. Binagsak ng mga tao, so nagkaroon ng job creations. Maraming nagtatrabaho. And of course, madagdagan din ang revenue ng isang city hall. Dahil maraming magbabayad ng permit ng tax. Kapag ka nagmamasyal dito, ayan may fountain nakaharap dun sa Binondo Bridge. So alive na alive ang area kapag ganito kaganda yung lugar. Yan, maraming kumakain, nagtatabi habang pinagmasdan ang kagandahan ng area. Napakadaming tao, siksikan. So dinarayo po talaga siya. Maraming mga bata, mga estudyante nandito. So ayan, dito lang po muna tayo guys. Maraming salamat sa panonood. Ingat sa pag-uwi and God bless sa ating